Tuluyan ng sinampahan ng disqualification case ng COMELEC Task Force ang Pasig City Congressional candidate na si Christian Sia kasunod ng kanyang biro sa mga solo parents at body shaming sa kampanya. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Nanganganib na ngayon ang kandidatura ni Pasig City Congressional candidate Christian Sia. Yan ay matapos tuluyan na siyang sinampahan ng disqualification case ng COMELEC Task Force SAFE on Safeguarding Against Fear and Inclusion in Elections o Task Force SAFE kasunod ng kanyang viral na siping joke sa mga solo parent at ang kanyang ginawang body shaming sa kampanya. Para sa mga solo parent ng Pasig, minsan sa isang taon ang mga solo parent na babae na nireregla pa, Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Kadya, ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat. Oh, hindi, nung makuha ka na ni Eweng. Mataba ka na. Hindi, nung magkasama tayo, eto na ang katawan ni Jaja. Give or take. Ilabas mo na lang yung picture. Huwag na tayo magtalo rito sa harap. Ang punto ko, yan ba ang magiging stop ng manyak? Bago ang pagkakaso, binigyan si Sia ng task force ng pagkakataong magpaliwanag. Pero sa kabila nito, nakita raw na may paglabag ang kandidato sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines at sa Safe Space Resolution ng poll body. Ito ang kauna-unahang DQ case na isinampa ng task force laban sa kandidatong nakagawa ng diskriminasyon at may nasabing hindi maganda sa pangangampanya. We conducted our investigation. We issued the show cause orders as you may have covered. And for both show cause orders, we considered his answer, and based on the submissions, we prepared this petition. Hiniling ng task force sa kanilang petisyon na suspindihin ang proklamasyon ni Sia sakaling manalo ito sa eleksyon kung hindi pa rin nare-resolba ang kanilang DQ case. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, ang petisyon ay iraraffle sa dibisyon ng COMELEC. Pagkatapos itong mairaffle, pag-aaralan ng dibisyon ng petisyon at saka mag-i-issue ng summon para pasagutin si Sia sa petisyon bilang bahagi ng due process. Ang sagot niya ay titimbangin ng dibisyon at saka magpapalabas ng desisyon sa kaso kung ito ba'y ibabasura o kakatigan ang DQ case. Napag-alaman naman na meron ng grupo ng solo parents ang naghain ng reklamo sa COMELEC para sa election offense laban kay Sia. Pag-aaralan daw ng Law Department kung may probable cause ang reklamo at kung may nalabag na batas o resolusyon ng COMELEC. Kung irerekomenda ng Law Department ang pagsasampa ng election offense laban kay Sia, ito'y kailangang aprubahan ng COMELEC ANBAC. Kung ito'y sinang-ayunan ng Commission and Bank, dahil dadaan po sa Commission Bank, ang mangyari po, magsasampa ng kasong kriminal ang Commission on Elections sa Korte. Diretso na po ito sa Regional Trial Court. Ayon kay Laudianco, pwedeng sabay na gumulong ang petition for disqualification at ang election offense na inahain laban kay Sia. Nauna na namang sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na ang lahat ng nakapending na petisyon para sa diskwalifikasyon ay riresolbahin ng komisyon bago ang halalan sa Mayo 12. Kasunod naman ang petisyon at reklamo laban kay Sia, mensahe ng COMELEC sa iba pang kandidato. Sumunod sa election laws, dahil kita niyo naman po ang mangyayari. Kung hindi ko po kayo masasampahan ng petition for disqualification, ay maari pa po itong manganak at magtuloy sa pagsasampa ng kasong kriminal, election offense, kasong kriminal na maari magdulot ng inyong pagkakakulong, bukod pa sa perpetual disqualification, bukod pa sa pagkakatanggal ng karapatang bumoto. Ikalawa, yung pinapatupad po ng dalawang resolution sa nabanggit, 11.116, 11.127, umiiral po na batas yan. Magna Carta for Women, Safe Spaces Act, laban sa discrimination. Ito po dapat sinusunod, may election man o wala, campaign period man o hindi. So bilang mamamayang Pilipino po, dapat iginagalang at sinusunod natin ito. At pangatlo, kayo po ay nanliligaw ng aming boto, either maging congressman o mambabatas, taga-akda ng batas. Bilang mayor, vice mayor, governor at vice governor, tagapagpatupad ng batas. Ipakita nyo naman po sa amin, marunong kayong sumunod at marunong kayong gumalang sa umiiral na batas, hindi lamang po yung sa panghalalan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.